Part mo, yan ang hindi makakalimutan ng leader mo. Tandaan mo yan. Yan ang pwede mo i-share sa kanya. Yung skills na may papasa mo, yung coach hindi mo pwede ibigay yan. Ano yan? Prize yan dahil nagkataon mo ang negosyo. At yun din yung mangyari sa kanya once going here. Pero leaving a legacy na hindi pagbibigay ng pera, hindi pagbibigay ng material. Just changing their mindset na because of you, nakilala niya ang network marketing. Because of you, nakilala niya ang network marketing, nag-iba yung pag-uutak niya. Yung mga tropa niyo puro crush-crush lang, saka puro utang, pinag-uusapan, saka puro laro. Ikaw nandito na kasi negosyo na, nakatingin ka na 10 years from now, ang laking bagay na yan. Yung tipong dating, inis na inis ka kapag ini-enjoy ka nung naging networker ka, dahil sa apply mo, na-recruit, naging patient ka na. Di ba dati maliit lang ikausap mo ng 5 months? 5 months yun. 5 minutes. Maliit ang 5 days, galit na galit ka na. Di ba nag-networking ka, iba na? Yeah. Pag 5 minutes, yun, darating yun, maaga pa 5 minutes. Ako, 10 minutes na, hindi. 10 minutes pa lang yan, traffic lang. Ako, 2 hours na, hindi, darating pa rin. Ako, tapos na yung IVP, wala ka rin siya, hindi, darating pa rin yan. Hanggang bukas na darating pa. Magiging patient ka eh. Do you agree? Yes. Kasi hindi mo siya maaaway. Pag inaaway mo kasi yan, bakit di mo na ma-recruit? Tama? Yes. Hindi po kapag in-injan ka, re-recruitin mo pa ulit niya next week eh. Hayaan mo next week, pwede pa. Pero pwede mo na siya konsensyahin. Kasi may kasalanan na siya sa'yo. Kaya isa yun sa pinaka... Sino dito na-injan na? Balikan nyo mamaya, naalala niyo yung day na hindi mo ako sinipot. Gusto mo bang makabawi kasi ang sama na loob mo sa iyo. Paano ba attend ka bukas? Di ba? Hindi ko aspect mo pa rin yan. Kaya huwag ka mga away yung number 1. Actually, skills is very important. Simply because, ito na-training ko na to, we have our own common goal. Do you agree? Yes. And ang goal is related siya sa skills and it produce pressure. Depende yung skills mo sa pressure mo produce mo. Magka-relate to, nag-produce ng pressure. Paano nangyayari yan? If may goal ka 100,000 per month, eh ang skills mo ay 10,000 per month lang. So, ibig sabihin, very possible for you, abutin mo to. Do you agree? Yes. Kasi ito lang alam mo eh. Kung baga, kung ikaw ang skills mo lang, eh pang mosquito basketball lang, sinali ka sa PBA, talagang sisipain ka doon, tama hindi? So, ang kailangan mo gawin para hindi tumaas ang pressure, kasi kapag malayo ang skills mo sa goals mo, tumataas ang pressure. Do you agree? Yes. Kaya may mga nagano, gusto ko magkaroon ng first card, gusto ko magkita ng manpulo, gusto ko dito, gusto ko magkaroon ng platinum, pero you don't have the right skills and hindi mo siya pinapractice, doon tumataas yung pressure hanggang sumuko ka. Not knowing that it is normal. Sabi nga nila, pressure creates diamonds. Naki-create ang malupit na diamond from a normal charcoal, molten rock to a diamond because of intense pressure. Kaya, kaso nga, it depends on you kung paano mo i-handle ang pressure. So normally, kapag mababa ang skills mo, ito lang alam mo kasi bago ka pa lang, pero nagdi-dream ka na ng malaki. Kasi sabi ni Apply, pag nag-goal ka, walang imposible, yung pinakamataas, kuhanin mo na. So dapat, kapag na-pressure ka, ano yung next? Taasan mo yung skills mo. Paano tataas ang skills mo? Dalawa lang, attend trainings. And number 2, apply. Yes. Number 1, ano? Attend. Number 2, ano? Apply. Kasi walang dyan matigas ang ulo natin. Human nature. Kailangan mo munang ma-experience magkamali bago ka talaga matuto. Bihirang-bihira lang yung open yung mind at based on lecture, sinusunod na niya kagad. Normally sa atin, ito gawin mo, iba pa rin gagawin yan. Kasi kailangan mo na yung parang, huwag ka muna masyadong magastos, person nakahawak ng pera. There's 2 ways of earning. Of listening, of learning, sorry. The easy way and the hard way. What's the hard way? Do it by yourself. I-experience mo. Ikaw mismo mag-realize. Pero the easy way is, kunin mo yung experience sa ibang tao at pikit mata. Hindi mo pa na-experience kaya hindi mo pa alam kung totoo o hindi yun, gawin mo. Ulitin ko Normally kasi tayo lahat, tandaan mo, lahat ng meron ka based on your experience yan. What we are right now, it is 50% because of our parents, 30% because of school, 10% because of 10 to 20% because of other people. Pinaka-majority is parents. Ito yung pinaka-grade station natin kung ano ka. Pero kapag ikaw ay gusto mong makinig, lalo na kung bago sa buhay mo, tanggalin mo lahat to. Kahit labag sa loob mo, kahit sa tingin mong hindi tama, based on your experience, gawin mo. At the moment na mag-fail, doon ka mag-isip mag-adjust. Pero paano kung maging successful? O di ituloy mo. Kasi that's the experience ng mga nauna sa'yo na naging successful. Of course, huwag kang maniniwala sa mga hindi mo nakakataon. Tandaan mo, even failures, matutunan ka dyan.
Minsan nga, mas masarap interviewin ko. Kasi bakit lahat ng ginawa niya, hindi mo gagawin. Parang nagsabi, apply lahat naman ginawa ko eh. Ba't wala pa rin nangyayari? Kasi nga lahat ginawa mo, kahit yung mali, ginawa mo, lahat eh. Ba't mo gagawin lahat? That's the easiest way of learning. You learn from the experience of others, especially your upline. And kung may successful ka nakita crossline, kaya ngayon ang mahirap sa pioneering eh. Yung pre-selling stage of 6 months. Sino yung pre-selling pa lang ng IAM? Nung July pa lang dito na. Ang hirap nun, why? Wala pang resultado eh. You will create your first results here. Mabilis yung tipong pag na-join ka, may result ka na, gagayahin mo na. Eh paano pag wala pa? Kaya marami nagsabi ng mga yumaman kami after 8 years, sana pala naniwala na kami sa'yo. Umpisa pa lang, ito lang sinasabi ko, baka nung umpisa pag naniwala ka sa amin, mag-quit ka rin kagad. Baka hindi ganyan katatag yung heart mo kapag bago pa lang yung company. And we're only 4 months. Kaya nga sobrang extension na binibigay ng I Am Worldwide kasi nga we're expanding right now. As I talk right now, nag-meeting ngayon sa Multan ang Pakistani. Nag-first sila sa Lahore at nag-soft launching na sila right now. Tayo ay Pinoy. Hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Pero since check side ko pa, sa right, strong leg ko kasi itong mga to, Palomo eh. Yung nag-share sa Cecil, magaling ba sila? Yes! Yung 5 days Sapphire, 2 months, 420,000 ang kinita. Walang pakali naman, di ba? Yes! Silang kaliwa po, kanan ko, Pakistan. Kaya bilis-bilisan nyo. Dinesig naman tayo. Right now, nag-soft launch sila right now. And nung unang umatid, around mga 50 to 80. Imagine mo, ako Pinoy na sa Pilipinas. Sila na pinag-uusapan, Urdu ang language nila, yung di mo maintindihan. Di ba? Pero habang nandito ako, sila naman, di ba? Left, right lang. Ang tanong, pag nagka-sale ba sila, kumikita kami dito? Yes! That's the power of network marketing. And hindi pa ako nakakapunta doon sa buong buhay ko. Pero right now, we have around 300 members sa Pakistan na right now. Woohoo! Word! So you need skills. Hindi lang yan yung, marami kasi di ba may narinig tayo sa Facebook na don't be busy, be productive. Do you agree? Yes. Ang busy kasi, ito yung may ginagawa lang, pero walang production. Kaso nga lang, maraming di nakakaintindi dyan. Akala nila, productive din ginagawa nila, pero since mali at kulang yung skills nila, kasi ang negosyo, hindi lang yung sapat lang dyan yung heart. Hindi lang sapat lang dyan yung malaking bagay yan, that's 85% attitude and only 15% skills. Pero still, 15% pa rin ito. Kumbaga ang momentum, hindi mo makukuha yung 100 degrees Celsius. Ano tawag dito? Boiling point. Tama? Yes. Hindi kukuluto kung 99 degrees Celsius lang siya. Tama hindi? Tama hindi? Ibig sabihin, hindi ito kukulo kapag wala yung 1 degree Celsius. At ang 1 degree Celsius yan, gaano ka-powerful yan? Yung one day na hindi mo ginawa ang negosyo para mag-gain ka ng momentum. Ano ba nagagawa ng steam nung wala pang mga langis? Nung wala pang gas? Di ba yung Titanic? Ang laki-laki nun? Pamilya ka sa Titanic, lumubog? Yes! Ano nagpapaandar sa kanya? Steam lang. Yung mga trend dati, di ba may usok sa taas? Ano nagpapaandar dun? Steam lang. Paano makikreate ang steam? Kapag kumulo, may steam, yun yung inipon nila, makikreate ang pressure, saka aandar ang makina. Imagine this kung hindi kumuluto dahil sa walang 1 degrees. Even yung pinakamalaking ship that time, hindi kayang paandarin dahil kulang na 1 degrees. Ganyan ka din. You are powerful. Pero pag nagkulang ka lang ng isang araw, pag nagkulang ka lang na effort, 15% ng skills, pero it is very important. Kahit hataw ka ng hataw everyday, tama naman attitude mo, excited naman, yung eyeball mo, peso sa'yo na lumalabas. Pero hindi mo pa rin siya na-execute ng tama, hindi ka pa rin makapag-close sa sale. Tandaan mo, sabi nyo nga close, close. Sabi nyo nga close, close. Sabi mo, pag close the sale na yan, kapag GTC na yan, nakuha mo na yung get the cash. Never yan close hanggang hindi nagbabayad yan. Hindi yan sa mere na umuo. Hindi yan sa nagbigay lang yan ng date sa'yo. Kailangan makuha mo yung, at pag hindi mo pa nakukuha yung cash, hindi mo pa rin siya close. Tandaan niyo po, before ka mag-build, kailangan mo muna magbenta. There's no such thing your first day building na. The basic of network marketing is direct selling. Ang history ng network marketing, nag-start siya ng direct selling, and direct selling is all about selling. Sabihin nyo nga, selling? Selling. Hindi lang yung pagpasok mo, grabe, gusto ko rin magkaroon ng 100, sino yung leader? No.
ang kailangan mo munang pagalingin is sarili mo. Kaya nga ang tawag dyan growth. Kumbaga sa computer game, ma-acquire kang bagong skills. And kung gusto mo maging malupit na network marketer, kailangan matuto ka magbenta. Maliwanag po ba yun? Yes. Maliwanag po ba yun? Yes. First tip, gusto nyo bang gumaling sa pagbebenta? Yes. Gusto nyo bang gumaling sa pagbebenta? Yes. Tandaan nyo, whether makabenta ka ng isang sachet ng Garcinia o maka-close ka ng Platinum, parehong sale lang yan. Nagbenta ka lang, hindi ka nag-build. Hindi porket siya, nakabenta siya ng Garcinia, ikaw Platinum, builder ka na, no. Builder is all about doing network marketing sa pagiging, on a serious note, on a serious way, ginagawa mong profession yan. Network marketing is a profession and you need to decide if yung gusto mo maging lumaki dito, kailangan gawin mo itong profession, whether you're a part-time or full-timer. Yung engineer nga, 4 to 5 years. Yung doktor nga, 4 to 5 years bago ka maging doktor. May exam ba? Paano ba yung network marketer na gusto mo kumita ng 1 million, 12 million pesos per month? Gusto mo magkaroon ng sports car? You need to do this as your profession. And network marketing is all about building. Pero before ka pumunta sa second stage ng building, may training din tayo dyan, at tinatrain na ni Sir Jun SP, kailangan matuto muna at master mo paano ka magbenta. Kahit magaling ka mag-train, kahit magaling ka maging leader, kung wala ka namang i-lead, that is useless. Gusto niyo malaman, anong technique para magbenta? Yes. Never ever sell. Parang gulo. Do you want to sell? Yes! Don't sell. You should Help. don't sell, but help people. Tanda ng Pinoy tayo, allergic tayo sa kakato, magdo-doorbell, knock on the door, tapos may nakakurbata, tapos may dalang mga ano. Isa sa pinaka-technique pag nagbebenta ka, huwag ka magmumukhang salesman. Ang kasa pinupuntahan niya, mamimigay ng flyers, that's okay. Pero isa sa pinaka-technique, yung hindi ka magmumukhang salesman. Kailangan nandun ka to help them. Yan ang palagi mindset mo. Una-una, nandun ka, ikaw, sila ang may kailangan sa'yo. Hindi ikaw ang may kailangan sa kanila. Tama? Kasi ikaw ang tutulong eh. Pangalawa, hindi ka masasaktan. Pag nag-no yung kausap mo. Bakit? Pag nag-no ka, anong mindset mo? Ikaw na nga tinutulungan, ayaw mo pang bahala ka nga dyan sa buhay mo. Tama? Never ever sell, but help people. So ngayon, tutulong ka right now. Mas mabilis ka makaka-invite. Sa mga script mo, kunyari, manadaan natin lahat yun. Alam mo, Mari, pwede kitang matulungan. May alam ako na pwedeng makatulong sa'yo. Kapag help, alam mo, Pilipino, hindi tumatanggi sa tulong yan. Kaya nga, may technique kami ginagawa, favor approach eh. Favor naman. Pag sinimulan mo yun ng favor naman, lalo na sa mga surveys, walang hindi sa'yo. Tatanungin na lang yan, kung ano yung favor mo. Pero the moment na sinimulan mo favor naman, ano automatic response? Ano yun? Never ka ida-down. Friend, favor naman. Tama hindi? Kaya kailangan ng mindset mo, don't sell, but help people. Diyan iikot tayo. Yan ang pinaka-main. Baliwala mo ba yun? So mamaya ka, makikili ka ng prospect list mo, yung unang inaayawan mo, tropa mo, kapamilya mo, saka na yan, negative yan, no. Whether negative sila o hindi, unahin mo yan, para walang sisihan sa huli. Whether na umuha sila, then fine. Kung hindi, at least pag yumaman ka, hindi ka nila babalikan. Grabe, kung sino pa kamag-anak mo, hindi mo pa una. Kasi na sino pinakaunang gusto mo tulungan? At pag may gusto kang tulungan, may nakita ka, hindi ka susuko sa kanila eh. Kahit after 3 years, nagka-coach ka, sila pa rin priority mo. Yung nga lang negative sila, kaso nga lang, sila yung priority mo. Kasi nga, kung natulungan ko nga yung ibang tao na hindi ko kakilala, ikaw pa kaya? Tama eh. Hindi talaga kita, huwag mo nang hintay mag 1 million ako, ako ka mag-join. Kasi gusto mo tumulong. Di ba agree? Yes. Don't sell, but Help. help people. Diyan tayo ikot. So paano ka ngayon natulong? Ganito po ang presentation. Ang tawag sa atin is what? I am business presentation. 4 parts po nahati yan. Drawing ko lang. I-ano lang natin ng konti, pero hindi muna tayo dito. Drawing ko lang yun dyan. Ano po pansin niyo dyan? Ang tawag po dyan cheeseburger. Ano nga mapansin niyo? Bukod sa pangit yung drawing. Liit yung palaman. Hindi burger po kasi yan. Una ka, tinapay lahat, di ba? Burger pala yan. Cheeseburger! Ito yung cheese, ito yung patty, ito yung bun pareho. Ano mapapansin nyo sa 4 parts na yun? Mas malaki yung
different sections. Huwag yung ano yun ang drawing ha, kanina ka pa eh, yung tuldok nito, mas ano. Same yung laki ng bread. Ha? Same po yung laki ng bread. Hindi, huwag pa siya yung drawing. Layers. Pero may connection na yun sa sinabi mo. Yes. Pareho ang una. Exactly. Prefer. The same ang, Una. kasi yan ang pinaka-importante part ng presentation. Kahit walang kwenta na tong gitna, mag-perfect mo lang tong dalawang to. I'm very sure, 80 to 90% close yung sale. Close yung sale. Do you want to hit your goals na mas mabilis? Yes! Gusto mo ba mag-rank up na mas mabilis? Yes! So kagad dito sa IAM, hindi na tayo mag-create ng sarili nating formula, sarili nating goals, etc. Kasi nga they provided their own goals for us. Yung buong IAM worldwide, isa lang tayo ng goal. Hindi yung sa ibang grupo, kailangan ng 4 directs para pumasa dito. Dito isa lang. Kasi nga officially, binibigyan ng reward and award ng company. Di ba sa rank up, sabi nyo nga rank up? Ito ba pinaka-title natin eh, kahit mag-start ka from copper, gusto maging platinum at magiging sapphire ka din. Yun din sinabi ni Roy kanina, na this month, 3,000 RGB din ang ikulang nila, sapphire na sila, palapakan naman natin. So lahat ng galaw mo sa IAM is based on RQV and match points. Siyempre, mas malaki ang RQV, mas malaki ang match points. Tama? Yung match points yung pairing. So, ang platinum, meron siyang 2,800 RQV, yung gold, meron 1,000, yung bronze, meron 200, yung copper, meron 100. So, para pumili sa rank up mo, ano yung pinakamasarap kuhanin dyan? Of course, yung pinakamataas. Kaya kami pinakakahit agad ng 5 days. Si Cassandra, isa po sa sapphire natin yan, nakasalamin po. From gold, 1 month, sapphire siya. Gold yung package niya. So, within 15 days, tinawid niya yung platinum. 15 days, make niya yung sapphire. Kasi nga, puro executive packages. So, ito yan. Ito, 50% lang ng presentation mo. Yung isang 50%, ito yung magdi-dictate kung ano marirecruit mo. Ulitin ko, kahit magaling ka mag-present, pero di mo nagawa ng tama to, hindi ka magkakaroon ng maraming RQV. Nung time na nag-hit kami, may ma'am, 1 month emerald. Nag-join kami February last week. Transition po yun, inayos yung mga sarili, nag-meeting, nag-start talaga kami March 1. Within 1 month, naging emerald yung mother ko. Kasi bakit? Nag-specific goal kami na kailangan mahit yung emerald and rank up is all about RQV. 40,000 RQV sa left, 40,000 RQV sa right, nahit namin within a month. Kasi ito lang ginawa namin dalawang to. Pag pinagsama mo to, perfect na yan. Before natin pag-usapan ko, ito muna. Ano yung 50% magubuo niyan? So tingin nyo ano? Bakit yung iba, ang bilis presentan? May nakakapag on the spot na ba dito? Pero yung may tao kang kinag on the spot, same lang ng presentation, doon naman sa isa, nakailang katapusan na, hindi pa rin nag-join. Katapusan ng mundo, walang hinihintay. Gets nyo? Ulitin ko, ito nag on the spot, ito hindi, pero pareho naman sila ng presentation. Pareho lang ng gigil. Masasabi ko na malupit ka ba? Hindi rin. Kasi yung sinabi, minsan nga, mas madali pa kang kausap to on the spot kasi kung negative, napakaraming tao, hindi pa na mag-remember. Tama hindi? Mas ginalingan mo pa nga dito eh. Kaysa dito, pero pag dito nag-join ka agad, ito hindi. Tapos gold, saka platinum pa. Nangyayari na yun? Yes! Kahit nga siguro may ari pa mag-present dito, sa negative na to, kahit tumawid pa na alam press, di ba? Hindi mag-join yan. Simply because it all boils down to prospecting. 15 laws of invaluable growth states that kung ano yung finocus mo, that's law of intention, yan ang form. Mag-intentional ka sa growth mo. Kung ikaw nag-hit ng sapphire para mas mabilis, dapat ang i-focus mo lang is what? Pag prospecting, yung mga e-prospects mo. Di ba sa may ABC prospects tayo? Kaya prospect list is very important. Para ka nag-grocery na pag hindi mo sinulat yung mga binibenta mo, may mga kalimutan ka, kailangan lahat nakasulat. Kaya ang Japanese, sobrang gagaling nila sa arts. Simply because palagi silang may hawak sa bulsa nila na maliliit na mga notebooks and pen, na pag may naalala sila, sulat kagad. Yan ang habit nila. Lahat sinusulat.
Hindi lang yung record. You can record, pero iba pa rin sulat why. Yung record, that's for non-verbal communication. Sige, pag-usapan natin mamaya yan. Pero ano pagkadaan na sulat mo? Kasi hindi lahat, kahit gano'ng kadami kang alam, may mariretain sa utak mo eh. Ako before ako dito, nagsulat ako. Para ma-refresh lahat ng first topic, second topic, third topic. Para ma-refresh lahat ng tinitraining ko dati. Kaya right now, magkaroon ka na ng habit na palagi nagsusulat. Competition, accounting, trainings, yung prospect list mo, sino mga bumili sa'yo, dapat lahat yan ano. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Kahit ikaw pinakamatalino dito, hindi naman fully natin nagagamit ang utak natin, makakalimutan mo yan, promise. Pero pag naisulat mo, pag-record kasi, saan nga pala ano yun, ano nga pala yun, papakinggan mo pa lahat, ay malapit na. Pag sulat, binabrowse mo lang yan eh. Basahin mo lang, maalala na yan, mariretain yan kasi meron tayong storage sa utak natin. Na nandyan lang yan, nakalimutan mo na, pero once pinaalala sa'yo, maaalala mo yan. Muscle memory ang tawag siya. Maliwanag ko ba yun? Yes. Kaya na palagi, may kahabit na palagi tayo. Susulat, tapos pinapractice mo. That's prospecting. Ano yung A? Ito may man. Means authority need. Magkano platinum? 100. Magkano ang gold? 44. So ano kailangan dito number 1 para maka-close ka? Pera. Kung gusto mo maka-on the spot pay na 2 days pa lang may pay na, ang unang hahanapin mo, yung kaya. Ang mahirap yun ang utang pa sa'yo ng panggatas, re-recruitin mo, gusto mo mag-platinum. Yung tipong, uy, pumunta ka naman office, maganda ako negosyo, wala akong pamasahe, pautang. Pamasahe, hindi makagawa ng paraan. Walang problema doon, never ever judge. Mas maganda kausap na kausap. Pero wag mo i-prioritize yun. Ang i-prioritize mo, yung kaya kagad mag-platinum and mag-gold. Kaya minsan, kahit anong tumbling mo, kahit nakasampu kang presentation, pero hindi mo siya na-qualify ng maayos, hindi pa rin nag-main. Gumagawa pa ng paraan. Nangungutang pa, etc. etc. Do you agree? Yes. This is very important. This will make or break kung ano yung goal mo. Tandaan mo, wala yan sa bronze, gold, o platinum. Wala rin yan sa tao. Pero mas maganda, para tumaas ang percentage mo maka-close at bumilis ang transactions mo, mas maganda, i-create mo yung prospect list mo kung sino yung mga unang A na yan. May authority, may means, may pera, may authority, may contacts. Tapos may need, alam mo na mga kailangan siya. Dadaanan natin lahat na dito. Yung B, nagkulang sa isa. Pwedeng may pera pero walang authority. Wala siya masyadong contact, mahiyain pero mapera. Pwedeng may authority pero walang means. Pwede rin yun. Kasi marami siyang contact, may authority siya, mabilis siya makakagawa ng paraan. Sulat mo dito yung B, yung mga second priority mo. Yung mga C, yung mga walang kwenta. Yung alam mga negative, pwede mo pag-practicean. So mag-qualify ka ng prospects. At pag nasulat mo na yan, anong gagawin mo? Hindi yun ilalagay sa altar at nadasalan at biglang boom! Biglang sugok, biglang lang. Di ba? Walang ganon. Pupuntahan mo to, tatawagan mo to, i-invite mo to. Maliwanag mo ba yan? Yan ang prospect listing. Prospecting. So kung nag-hit ka ng sapphire within 1 month, bakit naka 5 days? Bakit may 4 days? Bakit may mabilis na nag-adjust for you? Bakit may nag-adjust for you na 2 to 3 times kagad? Kasi it depends kung ano yung prospect mo. Kung paano mo siya kina-qualify. Maliwanag mo ba yun? Yes. Paano mo siya kina-qualify? Research. Before mo siya kausapin, before ka mag-prospect list, research. Sino kaya yung gusto mag-card dito? Kaya nga kailangan, pag networker ka, magiging close ka talaga kahit hindi mo naka-close eh. Kailangan active ka sa Facebook. Yan ang pinakamagandang tool na nabigay ngayon. Information age tayo. Sabi nga ni Bill Gates, if yung business mo wala sa internet, hindi business yan sa panahon ngayon. Right now, we need that information. Yung mga pag-spark sa, gagawin natin ito marami mamaya. Yung biglang may light bulb. Nangangailangan ng franchise. Mag-research ka rin, kailangan marami kang knowledge. Sabi mo nga, knowledge? Knowledge. Paano wala ka lang sa franchise? Alam niyo ba mga franchise na part ng Philippine Franchise Association, matatagal na, nag-arrange sila ng 150 to 500,000 sa isang card? Alam niyo rin ba na may mga royalty fee yung mga yan? Alam niyo rin ba na may annual fee yung mga yan? Dapat alam niyo yun. Kasi ang advantage ng IAM, wala lahat to, tas 112,000 lang, no hidden charges. Malaki pang come up yun, pag franchise.
Mag-research ka ngayon, kikreate ka ng need. Yung N kasi kinikreate yan. Hindi yan hinihintay na hinahanap. Pwede yan, pero matagal. As a salesperson, kung gusto mo tumulong, ano unang alamin mo? Paano mo siya? Mahirap tulungan ng taong di mo alam kung ano itutulong mo sa kanya. Kailangan nag-meet kayo halfway. Tama hindi? Yes. Baka mamaya, marketing plan ka ng marketing plan. Ang kausap mo pala, 90 years old na paralyzed na. Doon ataw lang, just for you na. Sige, pag naugawan na ako, paralyzed pa lang. Hindi kayo magtatagpo. Pag product, pag kumpanya, etc. Pag marketing plan. Kailangan alamin mo, at kailangan maging detailed ka dyan. Huwag kang umaasa sa negosyong tsamba. Mapabawasan niya ang numbers game pag mataas ang skills mo. Kasi kapag tumataas ang skills mo, may tinatawag tayong batting average. Ano yung batting average? Kung bago ka pa lang, sa 10 kakausapin mo, pwedeng 2 dyan mag-join. Tapos nahihiya ka pang i-promote yung platinum kasi mahal. Baka ikausap mo, puro duda ka. Hindi mo pa kinakausap, duda ka na. Do you agree? Nangyayari ba ito sa mga downlines nyo? Pag tinaasan mo yung skills mo, alam mo na paano mag-close, alam mo na yung magic words, alam mo na to, baka sa 10 kausapin mo, maging 7 yan, maging 8. Ano nangyayari? Hindi ka na nag-numbers game. Kasi kung may target kang mag-just for you, kung sa 10 kausap mo, 2 na tugol, ilan ngayon na kailangan mo kausapin? 20. Para maka-apat ka. Tama hindi? Mataas na yung skills mo. Alam mo na yung paano mo sabihin. Alam mo na yung paano mag-close. Alam mo na yung sa sarili mo, confident ka i-close ang platinum and gold to. Baka sa isang 10 kausap ko, just for you na yan. Tawag dyan, batting average. Check your batting average. Kaya nga iba yung busy sa productive. Kapag 20, 30 na nakakausap, wala pa nag-join sa kahit isa, busy ka lang, hindi ka pa nagpo-produce. Ang productive talaga kapag may hindi nag-join ngayon, aalamin mo kung bakit. Bakit hindi nag-member itong taong to? Ano bang tanong nito na hindi ko naisagot? Ano bang concern nito na hindi ko naisagot? Ano bang hindi ko nasabi ba't hindi nag-join yan? Aalamin mo yan kung seryoso ka talaga. Kasi this is our profession. Hindi ko lang alam sa inyo. Pero lahat na nakikita niyong top dito, profession namin to. Every day of our life, we're doing network marketing. Whether part-time or full-time. Sabi nga nila, wala sa time yan, nasa attitude yan. Part-time attitude or full-time attitude. Do you get what I'm saying? Yes. Do you get what I'm saying? Yes. Naintindihan mo ba? Yes. So, number 1 na kailangan mo gawin, ayusin mo prospects mo. Unahin mo, ubusin mo yung mga kaya-kagad, yung mga A prospects. At hanggang maaari mga A prospects mo, kung hindi mo madala sa office, hanggang maaari kasama mo apply mo. Lalo na kung bago ka pa lang. Kasi hindi mo pa alam yung sasabihin mo, lalo na masasayang yan kapag bubulol-bulol ka, kausapin yung mga A prospects mo. Tawag dyan alas. Pwede mo unti yung numbers game. Sa online kasi binibase sa numbers game. Dapat hindi. Pag magaling ka sa tatlong kausap mo, 2 dyan mag-pay. Eh kung everyday ka may 3 kausap, everyday ka may 2 pay. Ganun lang kasi. So you need to improve your skills. Maliwanag po ba yun? Yes. Kaya nga hindi basa-basa yung training to kasi ang susunod dito is all about script. Ano yung step by step na sasabihin mo? So umpisa magiging conscious ka hanggang ma-master mo na siya. And gusto mo maging magaling na speaker one day? Yes! Kasi maka-inspire maraming tao? Yes! Very simple lang to. May training po ako dyan. Pero ito lang pinaka-basic. 7% is verbal communication. Palagi nyo tatandaan yan. Sabi nyo nga verbal? Verbal. And 93% is non-verbal communication. Sabi nyo non-verbal. Non-verbal. What's the difference of verbal and non-verbal? Yung verbal, ito yung script. Madali lang kumarate ang script, promise. Pero the question is, gaano kahirap siya i-deliver? Nakarinig ba kayong parehong joke? Yung isa nakakatawa, isa hindi? Yeah. Pero pareho lang naman ang joke. Pareho. Ba't yung isa nakakatawa, isa hindi? Kasi it is not based on script. It is based on non-verbal communication, your eye contact, your tone of voice, kung paano mo gumalaw, kung paano mo kumumpas ng ganyan. Makikita yung confidence mo. Minsan kailangan biglaan at malakas. Minsan kailangan malumanag. That's non-verbal. Kasi pag monotone ka, sa I am word by lahat po tayo payaman. Sabi nyo nga payaman. Sinasabi naman yun. Bigyan ko naman malupit na example. Tanongin ka, mahal mo ba ako? Ang sagot mo eh, oo.
Mahal o hindi? May doubt. May tanong, mahal mo ba ako? Oo. May doubt o wala? Wala. Pareho lang naman ang script. Pero paano mo na-determine kung mahal o hindi? Eh, oo lang naman din pareho ang sinabi. Kasi nga, 93% ng sasabihin mo at makakarating sa tao is not your script, but how you deliver it. Yes. That's all about speaking. Hindi lang pangmaramihan, even one-on-one. Kaya nga your confidence and your knowledge about the product, the marketing plan is very, very important. Kasi pag may hindi ka alam sa sinasabi mo, nakahalatang nagsisinungaling ka. Pinaka-the best sasabihin mo, I'll get back to you. Hindi ko rin po alam yun. Huwag ka na marunungan pa. Marami naman nagsasabi na, hindi, basta kahit magsinungaling ka, first timer mo, wala naman alam yan. It's okay. Pero mas maganda maging honest ka. Maliwanag ko ba yun? Yes. So 7% is the script na matagal natin pinapag-aralan, pero pinaka-the best is yung non-verbal communication. Online is great. Lahat ng pains ko ngayon from Rachel sa Palomo hanggang kina Roy, hanggang kina Paolo Pantua, sa Eagles Alliance, majority niya, 95% is online. Kinontak nila ako, nakita nila yung live ko, nakita nila po sa Facebook. Pero tandaan nyo, online is just a tool. It is not a system. It is only a tool. Never ka makaka-touch ng heart sa computer lang. Even the great Peng Joon. Are you familiar with Peng Joon? Yes. Kasi Piolo na naman kakilala na James Reid na naman. Nung nag-live na si Nadine, mas alam niyo pa yan eh. Kilala niyo si Peng Joon? Yes. The master onliner? Yes. Every minute, pinapakita niya, yung pumasok sa akin, padagdag, etc. etc. Online is all about ideas. But if you want to make a difference, never ka makakreate ng difference personally nang hindi ka nagme-mentor personal sa tao. Bakit siya pumunta Pilipinas? 3 days. Magbabayad ka ng 55,000 pesos for 3 days. Tapos saan ka attend? Computer? Hindi. May venue kayo at nandun si Peng Joon live all the way from the US pumunta sa Pilipinas at magbabayad ka ng 55K para makita siya. Eh online na rin, di ba? Ba't nag-inihil? Tapos pumunta dito. Di sana sa computer na lang din. If mabili-build ka, this based on my experience, ewan ko sa inyo. Iba pa rin pag heart to heart. Ako kapag kahit mag-member na online, talagang puputat, hindi ako mapakali. Hanggang di ko nakikita sa mukha niya yung gigil. Kasi sa Facebook hindi eh. Mag-send ka nga na picture na ganyan pa. Di wala gigil eh. Pero yung nalakad ka na, ramdam mo yung hinga niya. Kakawin ko na tayo. Yung non-verbal communication niya, mararamdaman mo yan. Eksakto eh. Coldplay, familiar? Ang mahal ng ticket, tama? Pero puno ba? Yeah. May pagkakaiba yung boses ba nila sa radyo? Wala naman eh. Pwede mo pakinggan yan. Minsan mas magaling pa ka sa radyo kasi pag live, nagkakaroon ng technical difficulties. Tama? Pero bakit ang dahil pa rin pumipila na gumayad ng mahal? Para makita kasi iba ka pa. Nakita mo personal. Iba. And we're not talking, hindi lang tayo pera. Hindi lang basta makabenta ka. Pag nakabenta ka, whether copper yan o platinum, bubuhayin mo pangarap. Tuturuan mo siya maging positive, tuturuan mo siya mag-business, tuturuan mo siyang mangarap na after 5 years, yung kahirapan niya, tatanggalin mo siya doon. At kapag yan ay yumaman, walang kahit anong pera ang makapagbayad sa thank you niya sa'yo. Yan ang networker. Hindi lang basta makabenta at mag-post sa Facebook. You're making difference. Hindi sa buong mundo, hindi mo pa kaya yan. Pero magsimula ka sa katabi mo at sa leaders mo. Hanggang lumaki kayo ng lumaki, hanggang maging 500 kayo, hanggang maging 1,000 kayo. I've realized na sa Marikina Sports Complex, ang ticket namin is 10,000. Under our organization, Luzon Valley. Sa Momo Arena, 12,000. Under our organization. Ang sarap sa feel. Di ba bayaran ng pera? Dapat yan ang maging target mo. Maliwanag ko ba yun? Yes. So help people. Help a lot of people. By what? Pakalat nyo ang good news ng I Am Worldwide. Maliwanag ko ba yun? Yes. Kung may gusto ka tulungan, hindi na naiintindihan, pilitin mo pa rin kasi gusto mo silang tulungan. Hindi para pagkakitaan mo sila kasi gusto mo silang tulungan. Mag-platinum yan, 9,000 lang yan.
Konting panggalaw mo lang yan, ubos na rin kagad yan. Pambayad mo na ng kuryente yan, tubig mo, sa upa mo, ubos na rin kagad yan. Hindi mo ikakayaman ng ganda sa leader mo. Pero ikakayaman mo, pag yumaman yan, yan ang ikakayaman mo. Kasi pag yumaman yan, automatic damay ka. Left and right lang tayo. Dito mo sa boxing, dalawa nga lang malapit mo papayamanin, buong buhay ka na makikinabang. Paliwanag ko ba yun? Yes. How to sell? Ulat natin ha. Intro lang yun. Joke lang. Bakit perfect mind setting? Kasi hindi pa dumarating sa product and marketing plan, mindset na. Alam mo yung hindi pa dumarating sa product and marketing plan, gusto na niya. And yung mga techniques dyan. Ini-intro ko lang yun para maintindihan yung buong dynamics sa presentation. Number 1, you need to help people. Number 2, kailangan kapag may gusto kang target, kung gusto mo makarecruit ng 50 bronze, o sige, maghanap ka ng pwedeng mag-bronze. Kung gusto magkaroon ng 10,000 RQV, within 1 week, maghanap ka ng 4 na platinum. That's 10,000 RQV. It depends kung ano yung focus mo. Pero huwag ka mag-expect na magpa-platinum ka, pero kung sino-sino lang kinakausap mo, never ka nagka-qualify. Ganun lang kasimple yun. Maliwanag ko ba yun? Maliwanag ko ba yun? Yes! So yun man, kahit walang pera, pero kaya gawa ng paraan, good pa rin yun as your aim prosper. Kasi nung nag-join kami sa networking, wala rin naman kami pera. Pero kung kaya gawa ng paraan. Pero kung alam mong tamad, tapos nagkahabol ka ng goal, tapos para lang may masabing mapresentan ka, mag-post ka sa Facebook, magre-recruit ka ng alam mo wala namang tamad naman, you're wasting your time. Buti kung wala kang goal, meron eh. What is perfect mind setting? Ito yung 4 parts ang pinaka-importante. Pero, tama yung sinabi niyo po, bakit itong dalawa ang pareho na tinatay, na ban, kasi ito yung pinaka-importanting part ng presentation. Yung dalawang yan. Ang tawag ko dito, opening. Sabi niyo opening? Opening. Ang tawag dito, closing. Itong dalawang to, it's all about mind setting. Itong cheese, this is the product presentation. And itong patty, this is the marketing plan, the compensation plan. Kahit hindi detalyado to, kahit kulang-kulang, kahit hindi naintindihan, basta ito maayos, mag-training yan. Yes. Yung iba kasi, they're focusing on the features, not on the benefits. Ano yung features? Kinokompleto ko pa yung marketing plan. Talagang dapat lahat ma-present mo. Paano ko yung kausap mo? Talagang, di ba, sa Infinity Bonus nga, sabog-sabog niya utak eh. Pero hindi mo na-close to. Kahit kompleto itong dalawang to. Kahit nagbukang doktor ka na. Kahit nagsidemo ka pa. Pero hindi mo nagawa itong tama to. You can never close kung hindi mo siya na-open. Kasi kahit magaling ka dito, ganda ang closing mo. Pero umpisa pa lang, close-minded na siya, wala siyang maintindihan sa tatlong yan. Kaya wala rin kwenta ang presentation mo from the start na tama ang prospect mo, tama. Ang ganda ng opening mo, ang ganda ng product mo, ang ganda ng marketing plan mo, tatarakot ka mag-close. Useless ang presentation mo. Kasi your goal is to sell and help him or her. Paano? Paano masabi pa-close na? Get the maliwanag ko ba yun? Yes. So lahat yan, magkamali ka na ng isa doon, pwede hindi mag-share ng tao. Pero ito, hindi siya masyado importante, kaya dito tayo mag-focus. Okay lang po ba yun? Yes. Paano mag-open? Number 1, di ba may tinatawag tayo normally, kapag may grupo ka lang nag-build ka, o kaya personal prospect mo, matagal mo nang hindi nakita, unang-una turo sa amin, bihirang-bihira to, pero si Mami sanay na eh. Pero ang hirap gawin nito. Nag-start ako, sabi ng mentor ko, never ever present on the phone. Wag na wag. Kasi mag-iiba talaga yun. Parang kung sobrang excited mo, hindi Maki, ini-invite kita, hindi dito mo i-present, hindi, sobrang ganda eh. Kung maganda dito mo i-present, sige na. Sige, kuha ka ng papel, ballpen. Kumuha ng papel sa ballpen. Magdamay ka ng bilog, kumuha ng dalawang bilog. Magdamay ka ng dalawang bilog katabi niya. Yan, magdamay niya. Yan ang negosyo natin. Kayari na natin, Mickey Mouse. Paano kung makulit? Dito mo na yung sabihin, ano ba talaga kasi yan? O sige, kasi ito, kailangan kasi ito ng visuals. Yung kailangan na mapakita ko sa'yo. O sige, okay lang yan, kahit ano may visuals. O sige, ito, makikita mo. Hindi, kaya dapat makita tayo eh. Kasi kailangan ng visuals. Pag mag-invite ka, ang target mo lang is mag-invite. Huwag kang magpe-present through phone. Maliwanag ko ba yun? Yes. Maliwanag ko ba yun? Yes. Pag mag-opening ka, number 1, dapat, mag-build ka ng rapport. Very important to.
Sabi ni the legend, June Quintanar, every time siya nagpe-present, matagal namin pinagmamasdan yung taong yun. June Quintanar, yan yung kumikita ng 3 million pesos year 2000. Isa sa pinakaunang networker, nagkaroon ng Ferrari. The late June Quintanar, patay na po siya right now. Pero lahat ng mga malulupit ngayon, sa lahat ng company sa makikita mo sa buong Pilipinas, nanggaling sa taong yun. Maliwanag po ba? Ito lang isang hindi ko makalimutan sinabi niya. Pag ikaw nagpe-present, dapat para lang kayo nakipagkwentuhan. Kasi magiging defensive yan kapag parang binibentahan mo siya. Kailangan maluwag ang loob niya sa'yo. Maliwanag ko ba yun? At never magsasound ka na para ka nagle-lecture. Dapat hindi. Sa practice yan, mamaya, pinakamahirap i-training to. Kasi there's no such thing as, ano to eh, hindi science to. This is an art. And kapag art, walang perfect formula. Kaya nga may abstract art eh. Ang mind setting, hindi yan, ano bang script siya na-apply? Hindi. Lahat ba tayo unique? So lahat ng kausap mo, walang perfect script. Hindi ka matututo sa maramihan, kaya huwag niyo muna pag-aralan paano mag-present ng maramihan para makakuha ka ng palakpakwag. Hindi ka gagaling dito. Gagaling ka pag nag-one-on-one ka, pag nag-table talk ka. Kasi kada tao, iba't iba ng concern yan. Kada tao, iba't iba ng need yan. Doon ka matututo. Kasi kahit gano'n ka kagaling, iba-iba pa rin ang magiging style mo per person. Kaya walang perfect. Kaya bakit mahirap i-training to? Kasi wala naman tayong kausap right now. Pero pipilitin ko na kunyari may situation. Okay lang po ba yan? Yes. Based sa experience ko. Rapport. Sa restaurant, nasa bahay nila. Kaya kailangan marami kang knowledge. Palagi ka magmamasid. Pagpasok pa lang ng bahay nila, may nakita ka doon dalawang graduate. Pwede mo na simulan yun. Open a conversation na hindi ka mukhang nagbebenta at pinipresent mo yung business. Ay, tita, may dalawang anak naman na kayo. Graduate na pala. Anong course? Yung isa nursing eh. Ting! O since marami kang alam sa nurses right now, at marami kang napagtanungan na, malaking chance yung nurse na yan, kung may trabaho man, hindi nurse. At kung may trabaho man as nurse na nasa Philippines, maliit ang sweldo. Tama hindi? Yes. Pwedeng doon mo siya. Yun yung ipaano mo sa kanya. Yung maliit ang sweldo nito. Yung isa po, anong course? Ay, yung isa magbabarko. Talk about the family. Pag ikaw na late, tita, traffic, kwentuhan mo na kayo. Huwag na huwag ka agad pag-upo mo, maglalabas ka ng ballpen at papel. Nanonood ng TV, kailangan may alam ka paano kung basketball pinapanood. Advantage mo kung babae ka, tapos may alam ka. Parang pangit naman 2017 na. Uy, kamusta ko si Michael Jordan? Hindi ka buka ba? Sabi ko siya, huh? Huwag kang mukhang pilit. Kaya kung marami kang alam na sa parlor, dito ang ganda po ng parlor niyo, ilang taon na to? Ay, 10 years na yan. Wow! Grabe, may branches na po ba kayo? Oo, marami. Kailangan open a conversation na hindi ka nagmumukhang awkward, ha? Kaya pinapractice yan. Nagmamasid ka. Create a rapport na para lang kayo nagpapagkwentuhan. Para pag binagsak mo to, kwentuhan na lang mangyayari. Hindi ka nag-represent. Pwede kayo magbiroan, pwede siya mag-joke, pwede ka rin mag-joke. Walang tense. So hindi ka feeling na parang binibenta siya. Maliwanag ko ba yun? Second, kapag nag-rapport na, huwag na pa rin maglalabas sa ball papel. Kailangan mo munang Form. i-form yan. Ano yung form? Family? Always for occupation? R is recreation? Ano yan? Ito yung message. Ito yung I am worldwide. Huwag na huwag ka maglalabas sa ballpen papel at inalatag tong M nang hindi mo nagagawa itong FOR. You need to gather what? Information. Kasi walang kwenta ang closing mo kung hindi mo na-gather ang information sa opening. Just like the product. Ang sakit niya, diabetes. Cancer ka ng cancer, ng cancer, ng cancer, ng cancer. Bibili ba to? Hindi. Kasi ang kailangan niya is what? Pandaya? Diabetes. Do you agree? So kung hindi mo na-open yan, kahit magandang prospect pa yan, kahit ang sarap na kwentuhan nyo, hindi mo alam paano siya i-close. You need to gather a lot of information. Ano? Interview. Hindi ka interview na parang ka NBI, ha? Ilan anak mo? Ilan? Ano? Nag-aaral yung dalawa? Ito, gumagapang. Ilan taon to? Sige.
Trabaho ka. Ilang taon na. Makilala mo yan. Grabe ka naman. Huwag ka naman. Di ba, sa mga ako? Tita, sila po kayo tumitira dito. Naku, yung asawa ko nasa ibang bansa. Ay, gano'n po ba? Saan? Sa Kuwait. Ilang taon na po doon? Naku, mag-5 years na siya. Gusto niyo po ba umuwi na? Oo nga, inamiss ko niyo. Pwede pa nag-close ka, pwede mo gawin yan. Alam niyo, may office din tayo sa Kuwait. So paano pag hindi mo na itanong, alam mo, bilis gawin ng negosyo kasi habang nasa Pilipinas kayo, yung asawa niyo po nasa Kuwait, the moment mag-closing ka, yan din ibabanat mo eh. Tama. Tapos ano po yung nanay niyo po, yun, hospital last month eh. Ano po sakit? Naku, cancer. Di ba? May palaging light bulb dyan. Kaya kung wala ka alam sa negosyo, kahit anong interview mo, wala ka makukuha. Ano po, promote mo, Barney? Occupation, work. Ilang years na po kayo nag-work? 50 years, mag-retire na nga ako eh. Ding! Oh, may retirement pay ito. So pag-retire, pwede mo offeran na backup business, franchise, food court. Tama hindi? Recreation. Hindi din sila magkasama kasi mo, FW, di pagsamahin nyo, through IAM. Pag nag-create ka ng testimony, alam mo sila Mentor Claire, di ba ito from Italy, nakauwi na, nag-for good na sa Philippines. Gusto niyo po ba yung husband nyo, ganun din mangyari, mag-for good na, kasi ito nangyari, pwede rin mangyari dyan. Tama? Kapag estudyante, di ba, alamin mo kung nag-aaral o nag-work na. You need to gather a lot of information. Kasi pagdating ng closing, lahat na nag-gather mong information, saka habang nag-represent ka, yun ang kambalan mo. Maliwanag ko ba yun? Maliwanag ko ba yun? Yes. At palagi ka nagmamatching. Para yung ABC rule eh. Hindi mo pwedeng ipang-hype yung resulta ng mga nanay. Kapag estudyante ka usap mo. Pero mo ito, napapag-aral na yung anak niyo, grabe, private school pa. Sabi niya, pakialam ko, wala pa naman akong anak. Paano mo itin mo ito, mga yepo? Kasi nga estudyante ka usap mo. Kailangan aware ka dyan. Pag na-rapport mo, tapos pag nakakuha ka na ng FOR, kaya mas sanayan yan eh. So, umpisa magmukha ka talaga interview. Ate, ilang taon na po kayo? Saan po kayo pinanganak? At huwag kang bubunot ng ballpen papel nang hindi mo nagagawa kay itong third. Ito yung tinatawag na number 2 form, canned question. Na-intro ko na ito sa ibang trainings ko. Ano yung canned question? Ito yung sabi nga doon sa isang sales book na nabasa ko. Never ask open-ended questions. You must lead the conversation. Huwag na huwag mo mahayaan ang mag-lead yung prospect mo. Kasi ikaw yung nandun to lead him or her para sa IAM worldwide. Maliwanag ko ba yan? Maliwanag ko ba yan? Yes. Ano yung question? Ano ba yung open-ended question? Yung open-ended, pwede siya sumagot ng yes or huwag na huwag kang magtatanong na pwede siya mag-no. Kailangan from the start, ano na? Yes. Ano na? Yes. Yan na yung script. Ito, nalalaro ko na ito, depende sa kausap ko. Pero at first talaga, for the past 2 years, everyday ako halos nagpe-present doon. Kami dalawa ni Hino, ito lang ginagamit namin. Lahat ng tanong namin, yes yan. Para pagdating ito, yes. Nag-record ba? Yes. Yes. Yes na. Mabilis po ito ha. So hindi ka masusulat. Pwede ko siguro ulitin pag isa o pangalawa, depende po sa inyo. Na-form mo na. May information ka na. Alam mo na, saan ibabaan na. 1 or 2 information is enough. Kasi doon ka na mag-focus sa closing mo. Bago mo intro ang product sa marketing plan, kailangan ano na yan, condition na yan, yung mind yan. Kaya ka perfect mind setting eh. Dapat yes lang sagot niya. This is my first question. Normally, if you're given a chance to earn 10 to 20,000 per month na hindi makakasagabad sa trabaho mo kasi hawak mo yung time mo, 10 to 20,000 lang, ma'am sir, dagdag income, gagrab mo ba? Ano sagot? Yes. Ano sagot? Yes. Kapag usapan natin yung business, naniniwala ka ba na mas maraming yumayaman sa pagdinegosyo kaysa sa pag-empleyado? Ano sagot? Yes. Ang ganda ng product na, pag may business may product. Sobrang ganda ng product natin, it talk about health. Do you believe health is wealth? Yes. Sobrang ganda ng ipe-present ko sa inyo ngayon. Pero kailangan lang po maging open yung mind yun, maging positive kayo. Naniniwala kayo na gumaganda ang buhay, mga positibong tao.
Yes. Are you willing to be positive? Yes. Are you willing to listen? Yes. Are you willing to start? Yes. At maganda product? Maganda marketing plan? Mag-enjoy ka ba? Yes. That's the reality. Sinong ayaw ng extra income? Sinong hindi naniniwala na importante ang kalusugan? Sinong hindi naniniwala na mas mayaman daw yung mayaman na empleyado kaysa negosyante? That's facts. Na hindi mo pwede tanggalin at hindi sila pwede mag-no. Hanggang makaano ka na ng iba't ibang reality sa mindsetting mo sa umpisa. After ng question na yun, ang dami ko na na-create. Sabihin natin, noong 1980s, yung mga nanay, di ba, ganda ng benefits. Dati walang contractual, regular lang. Ano sagot? Oo nga, no. Dati may retirement pay, halos ngayon wala na. Oo nga, no. Dati 5 years lang, nakakabukod na. Ngayon may anak na, nakatira pa rin sa magulang. Oo nga, no. And hanggang sa mapuno sila ng facts right now, reality. Na hindi tinuturo sa school. Kasi sa school, pwede mong i-yes or no. Pwede ka mag-interesado sa geometry o hindi. Pwede ka mag-interesado sa buhay nila Lapu-Lapu o hindi. Pero yung sasabihin mo sa mga umpisa, all facts, na hindi sila pwede o hindi. And nag-start kami sa 5 script na yun. If you want to earn extra, 10 to 20,000 per month. Very realistic, maniniwala ka agad yan ng 12 million per month. 10 to 20,000 per month na hindi makaka-apekto sa trabaho mo kasi hawak mo yung time mo. Igagrab mo ba? Yes, of course. This is business. Naniniwala ka ba mas marami yung mayaman na negosyante kaysa empleyado? Yes, of course. Pag negosyo may produkto, ang produkto natin is all about health. Do you believe health is wealth? Yes, of course. Sobrang ganda na represent natin pero naniniwala ka naman pag positive, yan ang nakakaintindi at yan ang umaasenso. Willing ka maging positive? Yes. Hanggang sa sunod-sunod na yan. Hindi yung pag nag-present ka, hindi niya papakinggan yung product kasi at the first place, wala kang na-build na kahit ano man lang sa kanya. Kaya siya can't question kasi pag binuksan mo yung latang yan, ready to eat na. Minsan, papaupuin lang yung upline, ano lang niya, ika-can question lang niya, gagawin lang niya tong opening, na open na, tapos ikaw na bahala dito sa tatlong to. Mabilis mo na siyang mako-close. Basta alam mo yung information na ibabato sa kanya sa closing. Paliwanag ko ba yun? Yes. Are you learning? Yes. Start on a good prospect. Kailangan willing kang mag-help. Kailangan ng mindset mo hindi magkakitaan yan. Ang income, pera, mabilis maubos. Temporary lang yan. Pero yung may iwan mo sa taong yun, pag napagaling mo yan, pag napapayat mo yan, pag napatayo mo yan, gabi ka mataalin mo. Hindi ka makakalimutan yan. Kapag may kung walang kuryente, simple lang walang kuryente yung bahay nila because of you, na ginawa nila yung paraan mag-join sa I am, na just for you, o kaya nakumita lang ng nabayaran yung kuryente, hindi ka makakalimutan yan, promise. Yung nga lang, as long as you're willing to help. Pag ubilangin dito, yung kinikita mo, bilangin mo, ilan yung natutulungan mo sa ilalim mo. Promise, yung mayaman ka na masaya. Kasi kung puro pera-pera, hindi ka makukontento. Promise din yun. Paliwanag mo ba yun? Yes. Yes. Next, punta tayo sa cheese. Ano yung cheese? Product presentation. So product presentation, just remember, itong tinuturo ko pa lang to, yung iba nagagawa na to. Kaya ka successful sa mga pre-sale na na-close mong sale, kasi nagagawa mo na. Kaso nga lang, marami sa atin hindi aware na may science pala sa presentation. Kaya minsan sumasablay siya, minsan hindi. Kasi minsan nagagawa niya, minsan hindi. All you have to do is to be aware. Marami kang ginagawa for stock mo, ba't napalakpak? Kasi may ginawa kang tama. Pero kung hindi mo aalamin ano yung ginawa mong tama, baka ang tawag doon nakachamba ka lang at hindi mo na magawa ulit yun. Kaya importante umattend ka ng umattend ng maraming trainings. And after that, i-practice mo ng i-practice. Eliminate yung ginagawa mong mali. I-keep mo yung ginagawa mong tama hanggang maging perfect mo siya at ma-master mo siya. Maliwanag mo ba yun? Yes. Kasi ang mastery, ang katumbas niya time. Walang perfect. Pero magiging close ka to perfect pag na-master mo siya through time. Kaya huwag kang maiinip.
The moment na hindi mag-close yan, hindi mag-join ka agad yan, it's okay, huwag ka masama ang loob. Bakit? Ang importante, tumaas ang skills mo. Ang importante, natuto ka. Maliwanag mo ba yun? Second question din, grabe. Noong umpisa talaga, sinulat namin yan isa-isa. May memorize namin. Siyempre, di ba pagkausap mo, di mo rin masasabi? Oo, talagang minsan napapati. Ma'am, teka lang po, ma'am. If you're given a chance to earn 1 to... Ang pangit naman ng sulat nito, sino ba siya? Everyday mo siya gawin, everyday. Mamasa mo siya. Yun nga lang, kung may kausap ka. Kaya kailangan palagi ka ma-invite. And practice mo palagi mag-present. Makinig ka ng makinig ng mga presentation, ng mga trainings, paano sila ng mga mindset, paano yung first nila, nang pinapakita nilang pictures. Tandaan niyo po, importante yung pictures. 80% ng tao is visual. Sa NLP rin niya na training. Others are auditory, and others are kinesthetic. Pag ito lahat, may mga tao na analytic, lahat to nasa analytic. Familiar kayo dito? Yes. Ano yung visual? Kailangan niya ng visual aids. Kailangan niya nakikita. Ano yung auditory? Narinig. Ito yung narinig, pinapa-imagine mo. Itong dalawang yan sa airport, pag may nagsalita, yung visual, hahanapin sa nagagaling ng tunog. Yung auditory, gaganyan lang yan, makikita. Ano yung kinesthetic? Body movement. Pansinin mo, tapik na tapik yung iba. Alam mo pa, partner, power dito. Kasi that's touch, that's body. That's kinesthetic. Imagine mo. May mga tao naman na lalaki, ang macho, pero bakit hilot ang hilot sa'yo? Pagkakamalan mong ba din, tama hindi. Pero hindi, kinesthetic na kasi siya. Ang analytic, lahat yan, meron sa analytic. Magkaroon ka ng process of elimination. Unang gawin mo, since 80% ay visual, pakita ka ng visual aid. Anong pinakamagandang visual aid? Flyers. Kasi di mo nabubuksan yung laptop mo, tapos hanapin mo pa, flyers. Kaya palagi ka vlog may flyers. Okay po ba yun? Yes. Bili ka ng flyers. Pag binasa niya at pinanood niya, habang nagsasalita siya, nakatingin siya, visual to. Nagtaran mo na ng pictures. Pictures. Testimony pictures. Pag may barley pictures. Pag may ano pictures. Eh paano kapag binigyan mo ng flyers, hindi niya nakatingin pa rin sa'yo. Baka kinesthetic siya, auditory o analytic. So tanggalin mo muna yung visual. Kasi iba kasi mukhang tanga. Pasit ng ganito ganyan, nakatingin sa'yo. Sige pa rin siya ng ganyan. Siya lang walang pakialam. Kailangan kayo magkatinginan. Kaya tapikin mo na. It is a process of elimination. Kapag auditory yan, since magaling siya sa hearing, pa-imagine mo na. Use the word imagine this. Kasi pinaprocess niya, hindi nakikita niya, naririnig. Yeah. Imagine this. Paano kung kumita ka, nag-just for you ka na isa, tapos nag-join ka ngayon, next week, nag-just for you ka na. Kaya pag magaling ka, palagi lahat ito ginagamit mo. May visual na, tinan mo to. Oh, imagine this, may topic pa. Kasi pag kinesthetic, nakakaramdam mo yan ng napupush na natitrigger mo kung ano yung interest yan sa touch. Kaya mag-ingat ka pag mag-asawa. Ang tapikin mo yung lalaki, wag yung babae, ha? Mamaya, kanina ka patapik ng tapik. Maliwanag mo ba yun? Pag analytic, you need to do all of this. Kailangan pakita mo to, visual, pa-imagine mo, and touch mo. That's one part of presentation. Kailangan lang natin maging aware. Maging conscious ka. Pag nag-represent ka, hindi lang basta may kausap ng tao. No! I-enhance mo yung knowledge mo and skills mo. Sa product, focus on the benefits. Sabi nyo ka, benefits? Not on the features. Ang barley natin na may ACO, Certified Organic, ano ngayon? Itong pinakamalupit kasi ganito, ganyan yan. Nasabi yan sa Bible 27:20. Ano ngayon? Anong gain ko dyan? Mas may benefit. Na-form mo, diabetic, o ba nag-take po kayo ng barley? May mga testimony po kami dito, binugod po yung barley, yung mga sugat nila natuyo. Hindi na po naging buhay. Natuyo na. And nag-heal pa unti-unti yung ano nila. So yung matagal nyo na pong sugat dyan, pwede nyo po i-try yun kasi mga testimonies kami gano'n, sinasabay mo ng pag-inom. Hindi na po kayo mahihirapan. Makakalakad na kayo ng maayos. Yun ang benefit mo. Hindi po ka ng doktor na in-explain mo lahat, pati lahat ng laman. Wala kayong kwenta.
Pag nag-represent ka, lahat. May lifestyle incentive kami, pwede ka magkakotse. Ano ngayon? Pa-imagine mo sa kanya. Pag nagkakotse ka, alam mo, di ba? Sa iba, pag kumita ka ng 100,000, ipunin mo, tapos mag-down ka pa sa ayaw, iba na. Kapag na-hit mo to, itong RQV na to, pagpitin nyo, pag puro platinum yan, kikita ka na ng 300,000, tapos bibigyan ka pa ng pan-down. Imagine mo yung pang-down ng galing sa company, ano na gagawin mo sa 300,000? May kotse ka na, may pang-shopping ka pa. Yun ang benefit mo. Features is all about details. It's okay. Kasi doon ka mag-i-start. Pero hindi yan mararamdaman ng tao pag hindi mo sinasabi, anong pakinabang niya sa pinapresent mo. Maliwanag ko ba yun? Yes. Focus on the benefits, not on the Features. features. Practice din yan. Practice, practice. Marketing plan, hindi kailangan niya na kompleto kasi maintindihan mo. Minsan nga, kapag yung tipong gumamit ng gano'n na yung ulo, sobrang sakit na, daming marketing plan. Just for you na lang. Tandaan yung investor. Kaya nga siya investor eh. Ano number 1 na target niya? ROI. Gano'n kabilis ROI? Sa mga insurance companies, clear yung ROI nila. Every month, kikita ka ng ganito. May maturity ito babalik sa'yo, etc. Nakalatag na yun for the rest 15 years. Sa IM Worldwide, ano ROI? Paano may babalik? Makakuha ka na? Second question, gano'n naman yung doable? Kasi kahit madali yung ROI, imposible naman gawin, wala rin kwenta. Doable ba to? Pakita mo ngayon, ito ngayon, naka-4 lang. Imagine mo, mag-close lang tayo ng once a week ng platinum or gold. Balik na sa iyo puhunan mo. Tandaan niyo po ito, every time you present, ang package nakadepende sa iyo, hindi sa kausap. Importante ito kay pera. Pero tandaan mo, kahit may 100,000 hawak niyang, oy, 1,000,000 na hawak yung prospect mo, pero hindi mo nalatagad, hindi mo nakaintindi na maayos, kahit ka pero hindi mag-join yan, promise. Pero kahit 10,000 lang ang pera niyan, pero naintindihan, napaintindi mo. Naging ano ka, clear, concise, complete. Klaro, walang etche-boreche, straight to the point. Concise, mas pinaikli mo. Pero siksik yung information. More ang benefits sa focus mo. Kompleto ka. From prospecting to invitation, proper invitation, tinuro ko kanina, hanggang dito kompleto ka. Baka close mo yan. Yung 10,000 niyan, kaya mo gawa ng paraan. May turn na ako ng mga networkers. Kaya pag downline, upline, wala kasing pera, kausap ko eh. Yung prospect, walang pera. Ito na sabihin ko, pakausap mo sa akin, magkakapera yun. Kasi pag biglang pag-gimmick ka, nagkakapera. Pero pag negosyo, hindi lang kasi nila naintindihan. Kahit may 1,000,000 yan, hindi magka-platinum yan kasi hindi mo pinaintindi. Kaya mas importante yung kwentuhan sa dulo, sa umpisa, kaysa presentation. Maliwanag ko ba yun? Yes. Sa marketing plan, kailangan clear, concise, and complete. Pakita mo lang yung just for you, doable. Kasi nag-gold sa ka-platinum lang naman yun na mabilis because of just for you. Oh, mag-invest ka ng 112. Ang laki nito. Pero ano ngayon? Kasi 4 lang naman, bawi ko na, sobra pa. Gano'n makabilis yung 4? Umapload lang tayo ng 4. O ngayon, magsulat ka ng 10 prospect list mo na kaya mong mag-platinum. Pwede mo simulan ng gano'n before may present na just for you. Magano nga po kayo ng 10 na pwedeng mag-platinum, gusto mag-franchise, etc. May ano siya na 10. Ito kayo ng script mo. Alam niyo po, hindi nyo kailangan ng 10. 4 lang. Eh sa 10, kaya niya. Masalo pa yung 4. O isa lang kada linggo. Di after 1 month, bawi niyo na. Ilagay niyo sa bangko to. Magkano interest? Ni 100, hindi po magtutubo ang 1,000,000 nyo o 100,000. Ilagay niyo sa traditional business. 5 months, 6 months, wala pa rin nangyari. Ilagay mo yun sa bangko. Saan wala? Lalo na sa TV, gadgets. Asset versus liabilities, explain it. Eto, ilagay sa IM Worldwide, may product ka na, hindi mo na kailangan ibenta, makakuha ka ng 4. Tutubo ka pa ng 130% sa 4 mo. At yung 4 mo, kukuha din niya ng, di ba kapares na po kayo nun. Yun ang kailangan niyo maintindihan. Panaglabas ba ako, makakabawi? Yun lang naman eh. Yun lang, panaglabas ba ako, makakabawi? Hindi lang ako makabawi eh. Worst comes to worst, makabawi kayo. Paano pag lumaki pa yan? Kasi kaya nga nagplatinum din yung kausap mo kasi gusto rin man. O di ba pares kayo na papares? ROI, then doable ba yan? Yan ang kailangan masagot pag investors. Tandaan niyo po, ang pag-close ng sale, wala yun sa presyo, wala yun sa company, nasa nagpe-present yan. May award na ba tayo, 4 months? Yes. Illegal ba tayo? Yes. Lumalaki ba tayo?
Yes. Tumitibay ba ang iyong word boy? Yes. Stable ba tayo? Yes. Nakakatakutan ba tayo ng marami? Yes. Wala kang excuse para hindi ka makaklose ng sale. Kasi yung scam nga eh, nasa TV na habang nagpe-present, Global Intergold and Goldex, habang nagpe-present, nasa TV, nakalist sa BIR, sa DTI, ano yan, cease and desist order, illegal. Pero nakaka-close pa rin. Tapos ikaw, legal lahat, may produkto, may opisina, nandiyan yung apply mo, etc. Tapos hindi ka maka-close. Yung scammer ka, nakaka-close, ikaw pa kaya? Proud na proud ka pa niyan, ha? Kasi hirap na hirap ka. DXN, ang membership niya 300, marami nag-join, tama hindi. Membership na 1,500, may nag-join. Meron ngayon, 2,980 lang. 3K, may nag-join. 5,880, pinagalingan din ni Mami, Asian Portal, ang dami nag-join, dami naging milyonaryo. May 7,980, may nag-join. May 12,980, may nag-join pa din. May 15,000, 16,000, load extreme, marami nag-join. 21,000, new skin, marami nag-join. Yung sana ngayon, 30,000 plus ang in-offer nila, marami nag-join. Yung Pro Health, 50K na kaldero, marami nag-join. 112,000, marami nag-join. Yes. 7,500,000 na pay-in lang per G. Marami nag-join. From 300 to 500,000, marami di ba nag-join? So wala yan sa presyo, sa nagpe-present yan. Kung di i-offer mo, yun ang kukuhanin ng prospect mo. Ganun lang kasimple. Kung takot ka magpa-platinum, pwede forever kang bronze. Tama eh. Tama. Kahit